Alam mo ba yung pakiramdam na parang biglang may tumitingin sa'yo kahit wala ka namang ginagawa? Ganito mismo ang nangyayari ngayon sa Pilipinas. Sa loob ng maraming taon, tahimik lang tayo sa mata ng mundo. Parang simpleng bansa lang sa Timog Silangang Asya. May magagandang beach, masasarap na pagkain, at palaging nakangiting tao. Pero ngayon, parang may nagbago. Biglang may mga balita, biglang may usapan, biglang may interes. At ang tanong, bakit ngayon? Ano ang meron sa Pilipinas na biglang pinapansin ng buong mundo? Hindi ito dahil lang sa turismo, hindi rin dahil sa viral video. Mas malalim pa rito? Balikan muna natin ang kasaysayan. Noong unang panahon pa, kilala na ang mga Pilipino bilang likas na mandirigma. Bago pa dumating ang mga dayuhan, may sariling sandata, estratehiya, at tapang ang ating mga ninuno. Lumaban tayo sa mga mananakop, Espanyol, Amerikano, Hapones, kahit kulang sa armas, kahit kulang sa suporta, bolo, sibat, baril na luma, pero hindi kailanman kulang sa loob. Hindi tayo kilala sa malalakas na sigaw. Hindi tayo kilala sa pananakot. Tahimik lang, pero kapag oras na ng laban, hindi umaatras. Fast forward sa modernong panahon, marami ang nag-aakala na tapos na ang kwento ng Pilipinong mandirigma. Akala nila, ang mga Pilipino ngayon ay puro call center, seaman, nurse, o OFW na lang. Pero alam mo ba ito? Hanggang ngayon, ang mga Pilipino ay kabilang sa mga hinahanap at nire-recruit sa mga conflict zone sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang na ang mga bansang may tensyon at digmaan sa silangang Europa. Hindi ito headline sa balita. Hindi ito viral sa social media. Tahimik lang. May mga Pilipinong dating sundalo, security personnel, at trained professionals na nagiging bahagi ng private military contractors, security units sa high-risk zones, logistics at support teams sa gitna ng tensyon. Hindi sila front page news, pero kritikal ang papel nila. Bakit Pilipino? Dahil may reputasyon tayo. Disiplinado. Sanay tayo sa chain of command. Kapag may utos, sinusunod. Walang drama. Walang ego. Marunong sumunod sa patakaran. Hindi basta-basta nagpapadala sa emosyon, lalo na sa delikadong sitwasyon. Mabilis matuto. Kahit bagong teknolohiya, bagong taktika, o ibang kultura, kaya nating mag-adjust agad. At higit sa lahat, matatag sa pressure. Sanay ang Pilipino sa hirap. Sanay sa kakulangan. Sanay sa pagtitiis. Isipin mo ito. Ilagay mo ang isang tao sa malamig na lugar, malayo sa pamilya, nasa gitna ng tensyon, may banta araw-araw, marami ang bibigay. Pero ang Pilipino? Tahimik lang! Gagawin ang trabaho. Tatapusin ang misyon. May dahilan kung bakit maraming Pilipino ang nagiging security personnel sa embahada, oil facilities at strategic sites sa ibang bansa. May dahilan kung bakit pinagkakatiwalaan tayo sa mga lugar na hindi pwedeng magkamali. At ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Kung hindi mahalaga ang Pilipinas, kung hindi matibay ang Pilipino, bakit hinahanap ang mga Pilipino sa pinakamapanganib na lugar sa mundo? Bakit sa gitna ng kaguluhan, gusto nila ng Pilipino sa tabi nila? Tahimik tayo, pero kapag dumating ang tunay na laban, nandyan ang Pilipino. Ngayon naman, lumapit tayo sa mas malinaw at mas ramdam na usapin. Sa loob ng mahabang panahon, tahimik ang Pilipinas pagdating sa dagat. Parang sanay na tayo na mas malalakas ang iba. Sanay na may mas malalaking barko, mas mabibigat na armas, mas malalakas na boses. Madalas, ang ginagawa natin noon ay umiwas. Ayaw ng gulo. Ayaw ng eskandalo. Ayaw ng tensyon! Pero darating talaga ang panahon na hindi ka na pwedeng umatras palagi. Sa West Philippine Sea, may malinaw na pagbabago. Hindi ito biglaan. Unti-unti pero ramdam. Ngayon, may mga barkong Pilipino na hindi na basta umaalis. May mga misyon na kahit may harang, itinutuloy pa rin. May mga pagkakataong kahit may water cannon, laser o pananakot, hindi na umatras. Isipin mo ang simpleng halimbawa, mga mangingisdang Pilipino na dati itakot lumapit sa sariling pangisdaan, ngayon ay may kasamang suporta. Hindi para makipagdigma, kundi para ipakita
na may nagbabantay. Hindi ito tungkol sa pagiging agresibo. Ito ay tungkol sa paglalagay ng hangganan. At oo, hindi ito madali. May pressure mula sa labas. May kritisismo mula sa loob. May nagsasabing delikado, walang panalo, o mas mabuting manahimik. Pero bakit natin ito ginagawa ngayon? Dahil darating ang punto sa kasaysayan na kailangan mong pumili. Kung patuloy kang tatahimik, unti-unting mawawala ang sayo. Kung patuloy kang iiwas, masasanay ang iba na wala kang paninindigan. Ang mensahe ngayon ng Pilipinas ay simple pero matigas. Hindi kami naghahanap ng gulo. Pero hindi rin kami basta-basta uurong. At napansin ito ng mundo. Napansin ng mga karatig bansa. Napansin ng mga malalaking kapangyarihan. Napansin ng mga organisasyon na nagbabantay sa international law at freedom of navigation. Kapag may insidente, hindi na ito basta natatabunan. May dokumentasyon, may pahayag, may diplomatikong hakbang. Tahimik man ang boses ng Pilipinas kumpara sa iba, malinaw na ngayon ang mensahe. Heto kami, may hangganan din. At ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Kung maliit lang ang Pilipinas, kung wala itong halaga, bakit kailangan itong bantayan ng malalaking bansa? Bakit kapag gumalaw ang Pilipinas sa dagat, may agarang reaksyon? Minsan, ang tunay na tapang ay hindi sigaw. Ito ay ang paninindigan, kahit alam mong may kapalit. Pero hindi lahat ng napapansin ay maganda. Habang ang mundo ay nakatingin sa Pilipinas pagdating sa politika at seguridad, may isang sektor na tahimik na nahihirapan, ang turismo. At ito ang masakit na bahagi dahil ang turismo ang isa sa mga unang tinatamaan kahit hindi naman ito ang dahilan ng tensyon. Dati, puno ang mga beach, Boracay, Palawan, Siargao, mahirap maghanap ng bakanteng kwarto, puno ang mga hotel, puno ang mga flight, puno ang mga restaurant, tour van, at bangka. Ngayon, may mga resort na kalahati lang ang okupado, may mga hotel na nagbabawas ng staff. May mga tour guide na minsan isang linggo, wala man lang booking. Hindi ito laging nababalita sa national news. Pero ramdam ito ng maliliit na tao. Isipin mo ang isang maliit na beach resort. Kapag walang turista, walang kita. Kapag walang kita, walang sweldo. Kapag walang sweldo, may pamilyang apektado. Isipin mo ang isang bangkerong umaasa sa island hopping. Isang cancel booking, isang araw na walang pagkain, 2 linggong mahina ang dating ng turista, utang na ang kasunod. Bakit ganito? Dahil kapag ang isang bansa ay palaging lumalabas sa international news dahil sa tensyon, hindi na binabasa ng turista ang detalye. Ang nakikita lang nila, risk, conflict, dispute. At sa isip ng isang dayuhang turista, simple lang ang tanong, ligtas ba? Kahit ang gulo ay libo-libong kilometro ang layo sa mga beach. Kahit tahimik at ligtas ang mga tourist area. Ang takot, mabilis kumalat. May mga biyahe na hindi tuluyang kinakansela pero ipinagpapaliban. May mga planong bakasyon na pinapalitan ng ibang bansa. Hindi dahil galit sila sa Pilipinas, kundi dahil ayaw lang nilang mag-alala habang nagbabakasyon. Ito ang hindi sinasadyang epekto ng pagiging sentro ng atensyon ng mundo. Kapag masyadong nakatutok ang mata ng mundo sa seguridad at politika, natatabunan ang ganda ng bansa, natatabunan ang ngiti ng mga tao, natatabunan ang katahimikan ng mga isla. At ang masakit dito, ang turismo ay walang armas, walang boses sa politika. Pero sila ang unang tinatamaan. Kaya tanungin mo ang sarili mo, habang ipinagtatanggol natin ang ating soberanya, paano naman ang kabuhayan ng mga umaasa sa turismo? Ito ang tahimik na problema. Hindi kasing ingay ng balita, pero kasing bigat ng epekto. Dito nagiging mas interesante ang kwento. Ang Pilipinas ay parang chess piece. Hindi pinakamalaki. Hindi pinakamalakas. Pero nasa tamang pwesto. Lokasyon pa lang, napakahalaga na. Kasaysayan pa lang, puno na ng laban. Mga tao pa lang, subok na sa hirap. Kaya kapag gumalaw ang Pilipinas, ramdam ito ng buong board. At ngayon, gumagalaw tayo. Ngayon ang tanong, babala ba ito o oportunidad? Ang pagiging napapansin ng buong mundo ay may 2 muka. Pwedeng magdala ng proteksyon.
Pwedeng magdala ng panganib. Pwedeng magdala ng investments. Pwedeng magdala ng presyur. Ang tanong ay hindi kung napapansin tayo, kundi handa ba tayo sa atensyong ito? Isa lang ang malinaw. Hindi na invisible ang Pilipinas. Hindi na tayo nasa gilid lang ng mapa. May nangyayari. May pagbabago. At may dahilan kung bakit ang buong mundo ay napapatingin. At siguro, ang mas mahalagang tanong ay ito. Kapag dumating ang oras na kailangan nating pumili ng direksyon, handa ba tayong panindigan ito bilang isang bansa?